Ngayong mga panahon na ito na maraming kakaibang nangyayari sa mundo, maraming bigla naging prayerful. Yung iba, magdrama pa talaga mag-pray with feelings and all that. Ano nga ba talaga ang pwede nating reviewin at balikan tungkol sa prayer? Ang pamagat ng ating pag-aaral, do not pray like them. Huwag silang tularan. First of all, do not pray to inform God. God is all-knowing. Hindi mo na kailangan i-inform ang God na, Lord, may sakit po ang nanay ko, para sasagutin ng Diyos. Alam ko. Lord, wala na po kaming sardinas. Alam ko. Lord, nag-aalala po ako. Alam ko. Alam ng Diyos yan. Ang dami-dami nating prayer to inform God. It's a waste of words. It's a waste of time. And really, anong na-achieve nun? Psalm 147 verse 5, Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. So alam na niya yan bago pa natin sabihin. Matthew 6:7-8, sabi ni Jesus, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tularan. Alam ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Your Father knows what you need before you ask Him. So, hindi na rin natin kailangan mag-grocery list, mag-shopping list. Kailangan po namin ito, kailangan po namin ito. Kasi alam na yun ng Diyos. At lalo namang hindi mo sabihin, bigyan mo kami nito, bigyan mo kami nun, dahil inuutusan mo na naman yung Diyos. So, sasabihin na ba, ano bang natin ang ipag-pray? Magandang tanong yan. Kasi ang dami talagang hindi naman dapat kasali sa prayer. Kaya ang gusto ni Jesus na prayer, yung simple. Kasi more words, more mistakes, at mas maraming pwedeng hindi ayon sa kalooban ng Ama na uri ng panalangin. Sabi sa Job 21:22, can anyone teach knowledge to God? So alam ng Diyos ang lahat. We don't even have to tell God what to do. Ecclesiastes 3:14, alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag, wala ring dapat bawasin. So kung may ginagawa ang Diyos, tama ang sukat, tama ang timing. Walang dapat idagdag, walang dapat bawasin. Tapos maraming prayer natin, parang nagdadagdag tayo o nagbabawas sa kalooban ng Diyos. Job 34:21, bawat kilos ng tao ay tinitingnan niya. Ang bawat hakbang nito ay dilingid sa Kanya. So yung mga isinusumbong natin sa ganitong tao, sinasabi natin yung ating mga fears about this person, yung mga problema natin tungkol sa ating mga mahal sa buhay, alam ng Diyos, hindi lingid sa Kanya. Do not pray to ask or convince God to be good. Kasi good na siya. Yung Diyos ko, maawa naman kayo. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Diyos ko, iligtas niyo po kami. Bakit natin kailangan sabihin yun sa Diyos? Ayun, talaga yun ang ginagawa niya at ganun siya. 2 Samuel 10:12, the Lord will do what is good in His sight. So, in God's terms ang lahat. Dapat hindi tayo padalos-dalos ng pagsasabi sa Diyos what to do. Pag-uutos sa Diyos sa mga gusto nating ipagawa sa Kanya, because the Lord will do what is good in His sight, not in our sight, not in our vocabulary, not in our dictionary, kundi yung sa Kanya. Isaiah 55:9, just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than yours, and my thoughts are higher than your thoughts. So when you disagree with God, pagka hindi tayo payag sa ginagawa niya, hindi tayo sang-ayon, ay mag-isip-isip tayo, siya ang Diyos, hindi tayo. His ways are higher than ours. Kahit yung ways niya, kung minsan sa tingin natin mali, tayo nahihirapan, tayo nasasaktan, o nasasaktan yung mga mahal natin sa buhay, Diyos pa rin ang Diyos. Dapat yun ang attitude pag nagdadasal. Do not pray to ask God or convince God to be kind. Kasi kind talaga siya. Titus 3:5, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa Kanyang habag sa atin. At kung napatunayan na ng Ama ang Kanyang lubos at ganap na pag-ibig sa atin, ibigay na niya ang Kanyang anak na si Jesus, ano pa kaya hindi niya ibibigay kung tamang ibigay, kung tama ang timing ng ating paghingi, o kung yun ang pinakamagandang dapat ibigay sa atin.
Do not pray to ask and convince God to have pity kasi mahabagi naman talaga siya. Hindi na natin siya kailangang kumbinsihin na maawa. Maawain na talaga siya. Daniel 9:9, the Lord our God is merciful and forgiving. Do not pray to change God's mind. Hindi tayo mas marunong sa Diyos. Huwag nating piliting influensyahin, pilipitin, daanin sa emotional blackmail ang Diyos. Yung mga iba, Diyos ko, ibigay niyo lang po yung gusto ko, hindi po ako kakain ng masarap. Ano yung tingin mo sa Diyos? Sadista. Na para ibigay sa yung gusto mo. Bigyan mo muna siya ng happiness, at ang happiness niya yung hindi mo makain yung gusto mo. Yung lumuhod ka sa asin at munggo. Yung hampasin mo ang sarili mo, saktan mo ang sarili mo, para dinggin ka ng Diyos. Ano pinapalabas mo? Na matigas ang puso ng Diyos? Na sadista ang Diyos? Na kailangan makita kanya muna naghihirap bago kanya bigyan? Hindi natin kailangan kumbinsihin ng Diyos para gawin yung gusto natin. Ang purpose ng prayer is sundin ang loob ng ating Ama sa Langit. Hindi ito salungatin at hindi pilitin sa suhol. Meron pa magdodonate po ako, Diyos ko, gawin niyo lang po ito. Lord, papasahin ko lang anak ko sa exam, magpapakatay ako ng 5 kalabaw, etc., etc. Ba't kailangan natin gawin yan sa Panginoon? Nakaka-insulto yun. Hindi natin kailangan magsuhol, hindi natin kailangan magbigay. Ngayon, kung nararamdaman natin ang kabutihan, kabaitan, generosity ng Diyos, at yan ay sinusuklian natin sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanyang gawain, pagbibigay sa mga nangangailangan, iba namang usapan yun. Hindi yun suhol, thanksgiving yun. Pero huwag nating susuhulan ng Diyos just to change God's mind. Romans 11:33-34. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? So lumagay tayo sa lugar. Let us not make God change His mind to bend to our will. Now, because God is all-knowing, God knows best. The best according to the thought of God is probably not always the best according to our thoughts. Sino ba tayo? Di ba tayo ang creation? So submit tayo sa Creator. 1 Samuel 16:7, the Lord does not look at the things people look at. Iba ang kanyang pamantayan, iba ang kanyang iniisip, iba ang kanyang layunin. So, trust. Dapat tayo maging mapagtiwala. Lalo sa mga panahon na hindi tayo agree sa Diyos. Sa mga panahon na mas gusto natin siyang pangunahan para ang mangyari yung gusto natin, trust God. Flow with the Spirit. Just go along. Do not resist the will of God. People's concern should be to seek God's will and submit to it. Proverbs 16:1-4. To humans belong the plans of the heart, but from the Lord comes the proper answer of the tongue. Iba yung iniisip mo, pero ang Diyos ang merong final say. All a person's ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. The Lord works out everything to its proper end. Sa tingin natin kuminsan, tama tayo, malinis tayo, mabait tayo, pero lahat ng yan, sinusukat, tinitimbang ng Diyos. At sabi, lahat dadilan ng Diyos sa kanyang happy ending, proper ending, correct ending. And sometimes, the proper ending is not always the happy ending for everyone concerned. So, willing tayo dapat to be happy with the decision of God. Do not pray to be seen and praised by people. Ayaw na ayaw ni Jesus yung display prayer. Matthew 6:5-6. When you pray, don't be like the hypocrites. They love to stand in the synagogues and on the street corners and pray loudly. They want people to see them. The truth is, that's all the reward they will get. But when you pray, you should go into your room and close the door. Then pray to your Father. He is there in that private place. He can see what is done in private, and He will reward you. Paulit-ulit si Jesus niyan. Magdadasal ka,
manahimik ka sa loob ng iyong silid. Eh wala po akong kwarto, sabi ng iba. Ipikit mo ang mata mo, yan ang kwarto mo. Nag-iisa ka na. At kasama mo ang Diyos, na pag-iisa ka kasama ang Diyos. Gusto ng Diyos nakikipag-ulayo sa iyo personally, privately, person to person. Hindi isang damakmak ng tao yung nakapaligid. So do not pray to perform. Kasi kung minsan, kung maraming tao, lalo magpe-pray leading ka, yung pinapaganda mo pa yung boses mo, papakyot pa kuminsan yung iba. Yung iba naman, napakarami mga bulaklak na mga salita. Ang haba-haba, lalo may audience, may camera, hahaba pa yan. The more public, the more temptation to perform. Marami yung tatanong, uy, ba't hindi po namin kayo nakikita nagpe-pray? Kailangan ba talaga makita? Kailangan i-display sa harap mo para malaman mo nagpe-pray ang kapwa mo. Ang gusto ni Jesus na prayer, private, quiet. Hindi masama, hindi bawal mag-pray sama-sama. Ginagawa din yan ng mga believers noong New Testament time. Pero si Jesus, ang sinasabi niya, mag-pray ka mag-isa. The disciples, maybe they had a need, they had a compulsion to pray together, especially during the persecution, and that is not wrong. Pero kung tatanungin niyo, si Jesus, sabi niya, mag-pray ka mag-isa. Ang nakikita ng Ama na pakipagsarilinan mo sa Kanya, gagantin palaan niya yun. Matthew 6:16-18. When you fast, don't make yourselves look sad like the hypocrites. They put a look of suffering on their faces so that people will see they are fasting. The truth is, that's all the reward they get. So when you fast, wash your face and make yourself look nice. Then no one will know that you are fasting except your Father, who is with you even in private. He can see what is done in private, and He will reward you. Same with prayer. Hindi mo kailangan ipakita sa iba. Hindi mo kailangan patunayan na madadasalin ka. Hindi kailangan laging nakikita. Ang gusto nga ng Panginoon, makipagsarilinan. Tsaka siyempre, pag private yung prayer, hindi mo na kailangan mag-isip ng vocabulary, hindi mo na kailangan isipin yung pronunciation, hindi mo na kailangan mag-isip kung paano makaka-impress yung prayer mo, paano mabe-bless yung iba. So, very sincere ka lang, which is God-pleasing. Yan ang gusto ng Diyos. And do not pray to earn points with volume of words, with repetitions, and with drama. Yan ang kuminsan ang problema sa public prayer. Nagiging performance. Nagiging pasikat. Yung kailangan maging napakaganda. Matthew 6:7. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Dahil nga napakarami ngayong oras magdasal, napakarami ngayong biglang naging madadasalin, kaya kailangan reviewin natin. Ano nga ba ang mga katuruan ni Jesus tungkol sa pananalangin? Matthew 6:9-15. This is then how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. In other words, pray to honor God. And to honor God means to submit to His will, to be kind, to be forgiving. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So pray to obey God's will, not to tell God what to do. Give us today our daily bread, so pray for today's food, which is symbolic also. Be contented with what you have now. Huwag ka mag-hoard. Kailangan i-share mo ang iyong mga resources. Maging masaya ka sa isinusupply sa iyo sa araw na ito. Dahil sabi ni Jesus, tomorrow's problem will have its own solutions. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. So pray to be forgiven the way you forgive others. So mas dapat mo ipanalangin na maging mas mabait ka, maging mapagpatawad, kasi yung sukat na ginagamit mo sa kapwa, yun din ang magiging panukat ng Diyos sa iyo. At sabi ni Jesus, itong panalangin nyo, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Pray to be delivered from temptation, from the evil one, and from yourself, from oneself. Dahil sabi ng James 1:13-14, whenever you feel tempted to do something bad, you should not say, God is tempting me. Evil cannot tempt God, and God Himself does not tempt anyone.
You are tempted by the evil things you want. Your own desires leads you. Your own desire leads you away and traps you. Mga pagbulay-bulayan natin. Alam na naman natin ito wala namang bago. Pero ang mahalaga marinyo natin yung pagkaunawa, yung pag-apply, para ang prayer natin tulugod-lugod sa Diyos. Diyos ang audience natin. Hindi ibang tao, hindi ang ating sarili. Manalangin tayo. At siguro naman sa dami ng pointers na yan, iiksi na yung mga prayer natin. Magiging konti na lang ipagpe-pray natin kasi marami tayong pinagpe-pray na hindi naman dapat. At sa pagpe-pray, huwag natin kakalimutan to be quiet, to be still, to listen for God's voice, to listen to the voice of God. Hindi lagi tayo may sinasabi, daldal tayo ng daldal, puno-puno tayo ng mga words, wala tuloy space para tayo makinig. At yan din ang disadvantage kung marami kang kasama nagpe-pray. You feel that you have to fill every empty space with words. Wala tuloy enough time to be silent. Samantalang half of the prayer should be to listen to God, to seek God's will. And if we're quiet enough, sabi niya, be still and know that I am God. That in your stillness, in your non-activity, in your non-verbal prayer, the Lord has space to speak to all of us. God bless all of us.